Isang magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa isa pang segment ng Source of Strength at dalangin ng pamahalang lungsod ng Taguig na makasumpong tayo sa pamagitan ng programang ito ng kalakasan, gabay sa pamumuhay at patuloy na pagkain ng ating buhay espiritual. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang manguna sa atin sa mga sandaling ito. Idulog muna po natin sa Panginoon ang ating pong pagbubulay ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isa pang pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Dalangin namin ang inyong panguna at paggabay sa amin. Kayo po ang siyang patuloy naming maranasan sa panahon na ito na amin pong pinagbubulayan ang inyo pong makapangyarihang mga salita. Akin pong pinagtatago bilin sa inyo ang lahat ng nalalabing sandali. Patuloy mong buksan ang aming mga espiritu at pangunawa para sa inyong salita. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po ay papalapit sa tinatawag nilang new normal. Kaya ang akin pong pamagat ng mensahe ay New Life for a New Normal. Bagong buhay sa isang bagong normal. Yun po ang atin, no? Si Jose Marichan, sa kanya pong ika-6 na studio album na nirelease ng Universal Record, may pamagat po itong Constant Change, ay naglalarawan po ng buhay na ating ginagalawan. Ito po ang kanyang 22nd year as a recording artist nung i-release ng Universal Record ang kanyang album na Constant Change. At sangayon po sa kanya, ito daw po ay larawan. Jose Marichan described the history of the title track composition in the following statement. Ganito po pagkakasabi niya, I wrote Constant Change while making the transition from living in New York back to Manila. I was on a plane looking at the clouds pass swiftly by, changing form faster than the wink of an eye. This song reflects the frightening pace at which we live our days. Tama nga po, no? Life is a constant change, no? At kung inyong mapapakinggang muli yung mga titik ng awiting yon, it will really paint to us a picture of the kind of life that we are in. Talagang tuloy-tuloy po yung pagbabago eh. Di naman po natin napipigilan yan, di ba? Kamakailan lamang pinapanood lang natin yung nangyayari sa Wuhan, China. Tapos biglang nakarating dito. Tapos nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng quarantine, naging modified, tapos naging general community quarantine. Halos 3 buwan na po tayo ngayon. At tuloy-tuloy po, ano? At kung sakasakali ay talagang ilang hakbang na lang ay papasok na tayo sa new normal. Kaya hayaan nyo po na ang mensaheng ito ay maging paraan ng paghahanda ng Panginoon sa atin ng kung paano natin ipamumuhay. Kung ang lahat ng mga bagay po ay nagbabago, everything is changing, no? Cities, nations, seasons, weather, landscapes, no? Pati nga yung katawagan natin sa mga lugar, sementeryo sa amin noon, ngayon, Memorial Park, no? Everything is changing. Ang tanong po dyan ay, how are we going to live our lives in a constantly changing world? Paano po tayo mabubuhay sa isang tuloy-tuloy na nagbabagong daigdig na ating ginagalawan? Una, we need to anchor our lives in an unchanging God. Bagamat lahat ng bagay sa ating paligid ay nagbabago, pero mayroong mga hindi nagbabago. At ito po yung una. We need to anchor our lives in an unchanging God. Kailangang iangkla natin ang ating buhay sa hindi nagbabagong Diyos. Alam niyo po, ang layunin ng angkla, yung sa barko, yung inilalaglag, yung anchor, ay panatilihing ligtas yung barko
sa lugar na pinagdaungan. O kaya'y patatagin yung barko kapag masama ang panahon. Hindi ito itinatago nung kapitan, yung angkla ng barko. Ibinababa lang ito pagka masama ang panahon. Hindi. Ibinababa po ito bilang pag-iingat at proteksyon dun sa barko na baka ito'y anurin at dalhin sa mapanganib na laot. No? Yung dahan-dahang pag-agos sa pangpang, no? O kaya yung dahan-dahang pagtangay ng barko papunta dun sa laot, kampating-kampati yung mga nakasakay sa loob, yung pala papalayo na sila ng papalayo. Kaya importante po yung angkla sa barko. Mahalaga po na nakaangkla tayo, ang ating buhay ay nakaangkla sa hindi nagbabagong Diyos. Ang sabi niya sa Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. Sa New International Version, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na hindi nagbabago. Sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, no, ito'y kanyang tutuparin. Okay po? Wala po tayong ibang kakapitang mapaglalagakan ng ating pagtitiwala. Kapag ang lahat sa ating paligid ay nagbabago at mabilis na nagbabago, wala tayong ibang paglalagakan ng ating pagtitiwala kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Sabi sa Psalm 62 verses 5 and 6, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko sa aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. And so yun po ang una. The first mark of our new normal ng ating buhay, that's the first mark, that we are now anchoring our lives into an unchanging God. Ikalawa, we have to consider living in the light of God's unchanging Word. Isaalang-alang nating mamuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Isaalang-alang nating mamuhay sa liwanag ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Sabi ng Psalms 110:89, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Sabi sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanpaman. Ayan yung magbahagi lang ako ng 3 benepisyo ng salita ng Diyos. Una, para po sa nourishment ng ating kaluluwa. Sabi dun sa Mateo 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ikalawa, hindi lamang nourishment but for guidance. Psalms 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi sa Tagalog, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kaya mahalaga po ang karunungan ng Panginoon. Sapagkat kapag hindi po natin alam ang gagawin, ito yung napaka-importante. Yung tamang hakbang, nakabatay sa tamang desisyon, at yung ginawa nating pagdidesisyon ay ating ibinatay sa karunungan ng Diyos. At yan po ay ang kanyang salita. Hindi lamang nourishment, hindi lamang divine guidance. Ikatlo, prosperity and success. Yung pagtatagumpay. Okay? Sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you meditate therein day and night, and you will make your way prosperous and will have good success. Sa Tagalog, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong aalisin sa iyong bibig, kundi ito yung pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa aklat ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkakagayoy iyong pagiginhawahi ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay.
Okay po? Ang ikatlo, di lamang we need to anchor our lives in an unchanging God. We need to consider living in the lights of God's unchanging word. At ikatlo, we need to hold on to God's unchanging love. Panghawakan natin ang kanyang hindi nagbabagong pag-ibig, no? This is now our new way of living, no? Na sa panahon nung pandemya, all of the sudden we recognize the importance of God in our lives. At ito po sana ang maging bagong paraan natin ng ating pamumuhay. That we would not hold on to other things, but we will hold on to God's unchanging love. Sabi po dun sa Romans 5 verse 8, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Babasahin ko po sa Tagalog. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At doon sa John 15 verse 13, John 15 verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Mga kapatid, nung mga nakakaraang mga buwan or maybe 1 year or 2 years ago, ang pinaghahandaan po natin ay yung the big one. Pero ang dumating yung COVID-19, ito yung naunang dumating. Hindi natin alam kung kailan talaga darating yon. Pero kung sakaling dumating at naglindol ng malakas, saan po tayo pupunta? Saan tayo sisilong? Natural sa isang bagay na alam nating hindi matitinag. Sa isang lugar na matibay, sa ilalim ng isang building, gusali na matibay at matatag. Kailangan natin ng matatag na kublihan. Iisa lamang po ang alam kong kublihan natin. Yan po ay ang hindi nagbabagong Diyos at ang kanyang hindi natitinag na salita. New life for a new normal. Paano po tayo mabubuhay sa nagpapatuloy na hindi tumitigil na pagbabago sa ating kapaligiran? How are we going to live our lives in this constantly changing world? Number 1, anchor our lives in an unchanging God. Iangkla natin yung ating buhay sa isang hindi nagbabagong Diyos. At huwag tayong maanod ng mga alon ng iba't ibang mga pangyayari. Ikalawa, live our lives in the light of God's unchanging Word. Atin pong isaalang-alang na mamuhay na nakaayon sa kanyang salita. Hindi nagbabago ang kanyang salita eh. Kahit na anong gawin po natin. Hindi siya kinakailang amendahan. God's word is perfect. There's nothing that we can add. There's nothing that we have to remove. It transcends all cultures. Kahit saan po, hindi siya nawawala sa uso. Kahit saan mo ilagay, applicable, relevant. God's word will always be relevant. It is above all cultures. Kaya po, atin pong tingnan, atin pong iayon yung ating pamumuhay sa kanyang salita. At ikatlo, let us hold on to God's unchanging love. Alam niyo ho, ang Panginoon ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. At hindi magbabago kahit kailan. Yun yung kanyang pag-ibig. The intensity of God's love will never change. Mahal na mahal niya po tayo. At hindi niya hahayaan na tayo ay manatiling nagugulumihanan. No, may mga pagbabago that results into worry and fear. Kasi ho, yung vulnerability natin, we begin to be exposed into a lot of vulnerabilities. At pagka tayo po ay nasobrahan minsan ng ating pong pag-aalala, ay nauwi ito sa takot at minsan napuprosen na po tayo. No? Stress, distress, depression, etc., etc.
God does not want us to experience those things. Kaya sa halip po na nakatingin tayo sa mga nagbabagong sitwasyon, itas natin yung ating mga mata at itingin natin sa Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. God is just one prayer away. God wants to bless us. God wants to prosper us. Amen? Yan niyo pong manalangin ako ngayong umagang ito. Yan po ang kanyang mensahe sa atin. Ay new life for a new normal. New life for a new normal. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Nawa ang iyong salita ay patuloy na magkaroon ng puwang sa puso ng bawat isa. Idinadalangin ko ang lahat ng mamamayan ng lungsod ng Taguig. Patuloy mong ipagkaloob ang iyong kapayapaan sa amin pong lahat. Unti-unti, nagsisimula na po kaming bumalik at maging ang amin pong mga hanap buhay, nagsisimula na rin maibalik, bagamat hindi pa po ito yung talagang katulad nung dati at maaring hindi na kami makabalik doon sa dati. We have been tremendously affected, especially po yung ang trabaho po ay talagang sobrang naapektuhan. Dalangin ko po na patuloy silang manghawakan sa inyong mga salita. Nakahanda kang pagpalain ng bawat isa. Pangunahan niyo po sila at patuloy nawang ang kanilang puso ay bukas para sa iyo. Tinataas ko po sa inyo ang amin pong mga tigapamuno mula doon sa aming Presidente, Digong Duterte, ang amin pong mga senador, si Senadora Pia, ang amin pong Speaker Alan, Congresswoman Lani, ang amin pong Mayor Lino Cayetano, Vice Mayor Ading Cruz, 10 ng lahat ng kanya pong kasamahan sa konseho, lahat ng mga kapitan, lahat ng mga konseha, lahat ng mga nasa kalye na nagpapatupad ng kaayusan. Lord, ingatan mo ang bawat isa. At dalangin ko pong patuloy kaming makasumpong ng biyaya at pagpapala mula sa iyo. May we live our new life into this new normal. That we will continue to anchor our lives to you, our unchanging God. That we are going to live a life in the light of your unchanging word. And that, Lord, we will be able to experience your unchanging love. Lord, maraming salamat po. Ang sino mang may karamdaman, patuloy mong pagagalingin. Ang sino mang may kalituhan, bibigyan mo ng direksyon. Ang sino mang nagugulumihanan, pagkalooban mo ng kapayapaan. At ang sino mang nangailangan, ikaw ang tutugon. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat mga magulang ng mga nagsipagtapos, ganun din ang mga estudyanteng nagsipagtapos sa anumang antas na kanila pong natapos. Salamat po, Diyos. Ang biyaya mo at pagpapala ay maranasan namin lahat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen.